Sa gitna ng maiingay na balita sa showbiz, marami ang nagtataka kung nasaan na nga ba ang batikang aktor na si Roy Vinzon. Kung ikaw ay mahilig sa mga pelikulang aksyon noong dekada 90, siguradong hinding-hindi mo malilimutan ang kanyang matatalas na tingin at ang boses na talaga namang nagbibigay ng takot sa kanyang mga kalaban. Nakilala natin siya sa mga pelikulang tulad ng Jesus Salonga alias Boy Indian noong 1998 at 1998, kung saan ipinakita niya ang galing niya hindi lang bilang bida kundi bilang isa ring mahusay na direktor. Pero ngayon na siya ay isa ng ganap na senior citizen, tila malayo na ang kanyang buhay sa mga maaksyong eksena na kinagisnan natin sa sinehan. Sa kasalukuyan ay mas madalas siyang makita sa gitna ng bukid at nagtatanim kaysa sa harap ng mga kamera sa Maynila. Ang pagbabagong ito sa kanyang pamumuhay ay nagdulot ng maraming katanungan sa publiko dahil bihira sa isang sikat na artista ang piliin ang tahimik na buhay sa probinsya. Marami tuloy ang nagtatanong kung ito ba ay dahil sa pagod na siya sa industriya o baka naman may mas malalim at mas seryosong dahilan kung bakit niya tinalikuran ang kinang ng showbiz para sa isang payak na pamumuhay sa bukid. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago natin pag-usapan ang kanyang buhay ngayon, balikan muna natin kung paano nga ba nagsimula ang lahat para kay Mark Angelo David Vinzon sa tunay na buhay. Isinilang siya noong Setyembre 20, 1953 sa lalawigan ng Pampanga at doon na rin siya lumaki. Bago pa man siya naging isang sikat na aktor, nagsimula muna siya bilang isang modelo noong siya ay nasa high school pa lamang para sa tanyag na fashion designer na si Pitoy Moreno. Bukod sa pagmomodelo, rumaraket din siya noon bilang isang singer sa gabi kung saan kumikita lamang siya ng 50 piso. Nakakasama pa nga niya noon sa pagkanta ang kilalang si Rico J. Puno na naging kaklase rin niya noong kolehiyo. Sa madaling salita, hindi naging madali ang pinagdaanan ni Roy bago niya narating ang rurok ng tagumpay dahil nagsimula talaga siya sa ibaba at dumaan sa iba't ibang klaseng trabaho. Napasok lamang ang mundo ng pag-arte si Roy Vinzon dahil sa tulong ng kanyang kaibigan na si Res Cortez na isa ring batikang aktor. Noong makita siya ng direktor na si Ed Palmos, pinasubok siyang magbasa ng isang linya para sa isang papel sa pelikula. Dahil sa taglay niyang talento, nakuha niya agad ang role sa loob lamang ng isang take at doon na nagsimulang mapansin ang kanyang potensyal. Ang kanyang pinakaunang pelikula ay ang Jaguar noong taong 1979 kasama ang action star na si Philip Salvador. Noong dekada 80, marami ang nag-aalok sa kanya na gumawa ng mga malalaswang pelikula pero matapang niya itong tinanggihan dahil gusto niyang makilala bilang isang seryosong aktor sa aksyon. Ang paninindigan na ito ang nagdala sa kanya sa mas malalaking proyekto tulad ng The Moises Padilla Story noong 1985 na naging tatak na ng kanyang pangalan sa industriya. Bukod sa kanyang mga unang hakbang sa industriya, hindi rin matatawaran ang haba ng listahan ng mga pelikulang pinagbidahan ni Roy Vinzon na talaga namang tumatak sa kasaysayan. Noong gitnang bahagi ng dekada 80, mas lalong uminit ang kanyang pangalan dahil sa mga pelikulang tulad ng Bukas Uulan ng Bala noong 1986. Sinundan pa ito ng mga tanyag na proyekto gaya ng Buyong Manyalak Hudlom at ang Terminator noong 1991. Hindi rin mawawala sa alaala ng mga manonood ang kanyang mahusay na pagganap sa Kahit Buhay Ko, Mista at ang makasaysayang pelikulang Lapu-Lapu noong 2002. Kahit lumipas ang maraming taon, nanatili pa ring aktibo si Roy hanggang sa telebisyon kung saan napanood natin siya sa My Husband's Lover noong 2013 at sa sikat na seryeng Ang Probinsyano mula 2021 hanggang 2022. Dahil sa kanyang dedikasyon, pinarangalan siya bilang isa sa mga movie icons kasama ang iba pang mga veteranong artista. Nakakuha rin siya ng parangal bilang Best Actor noong 1994 at Best Supporting Actor noong 2007
sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Resiklo. Bilang pagkilala sa kanyang 5 dekada sa showbiz, binigyan din siya ng sariling bituin sa Eastwood Walk of Fame noong 2019. Ngunit sa likod ng lahat ng karangalang ito, dumaan din si Roy sa mga matitinding hamon na halos magpababa sa kanyang tingin sa sarili. Isa sa mga pinakamasakit na karanasan niya ay noong tinanggihan siya ng isang stunt director para sa isang eksena sa sasakyan kasama ang aktor na si Ace Vergel. Pakiramdam niya noon ay minaliit ang kanyang kakayahan, kaya naman halos maiyak siya sa sama ng loob. Pero imbes na sumuko, ginamit niya itong inspirasyon para magsanay ng husto sa ilalim ng SOS Daredevils sa loob ng 2 taon. Nang muli silang magkita ng naturang direktor, laking gulat nito sa ipinamalas na husay ni Roy sa mga fight scenes. Hindi rin naging madali ang buhay niya sa set dahil nakaranas din siya ng aksidente noong 1995 habang kinukunan ang pelikulang Kapitan Tumba. Sa isang eksena gamit ang motorsiklo, sumemplang sila ng aktres na si Dindi Gallardo na nagresulta sa mga sugat nito sa baba at tuhod. Sa kabila ng takot at sakit, ipinakita ni Roy ang pagiging profesional dahil itinuloy pa rin nila ang trabaho na parang walang nangyari. Sa kabuuan, nakagawa si Roy ng mahigit 87 pelikula at maraming programa sa telebisyon na nagpatunay ng kanyang versatility bilang artista. Bukod sa pag-arte at pagdidirekta, may talento rin siya sa pag-awit na madalas niyang ipakita noong nagsisimula pa lamang siya. Pero sa kabila ng lahat ng ningning na ito, mas pinili ni Roy na bumalik sa kanyang pinag-ugatan sa Pampanga. Ang pagiging magsasaka niya ngayon ay hindi bago dahil bata pa lamang siya ay ito na ang kinagis ng trabaho ng kanilang pamilya. Sa kanyang sariling farm, siya mismo ang nagtatanim ng palay, tubo at mais. Ang hilig ni Roy Vinzon sa pagsasaka ay hindi lamang isang libangan o biglaang desisyon sa kanyang pagtanda. Sa katunayan, ayon mismo sa kanya, bata pa lamang siya ay sanay na siya sa hirap ng trabaho sa bukid dahil tumutulong na siya noon sa kanyang mga magulang. Ito ang dahilan kung bakit napakadali para sa kanya na iwan ang ingay ng kamera at ang magulong mundo ng showbiz. Masasabing bumalik lamang siya sa kung ano ang tunay na nagpapasaya sa kanya noon pa man. Sa gitna ng malawak na lupain sa probinsya, mas matimbang para sa kanya ang katahimikan at ang sariwang hangin kaysa sa palakpakan ng mga tao. Kahit na kakaunti na lamang ang kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula sa ngayon, hindi ito naging hadlang para maging produktibo siya. Sa pagsasaka niya natagpuan ang tunay na peace of mind na hindi kayang ibigay ng anumang luhong material. Dito niya nararamdaman ang kalayaan at sapat na kabuhayan para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi rin matatawaran ang pagiging masipag ni Roy noong kasagsagan ng kanyang karera. Isipin niyo na lamang na dumaan siya sa panahon na gumagawa siya ng 3 pelikula ng sabay-sabay. Ganito siya kapursigido noon na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para sa sining ng pag-arte. Mula sa kanyang unang sabak sa pelikulang Jaguar hanggang sa mga iconic roles niya bilang Jesus Salonga Boy Indian at maging sa Boy Golden, napatunayan niya na siya ang sandigan pagdating sa mga action films. Pero lingid sa kaalaman ng marami, hindi lang sa barilan at suntukan mahusay ang isang Roy Vinzon. Ipinamalas rin niya ang kanyang galing sa pag-arte nang gumanap siya bilang Armando Soriano sa teleseryeng My Husband's Lover noong 2013. Sa seryeng ito, nakita ng buong bansa ang kanyang abilidad na gumanap sa isang napakasensitibong role na malayo sa kanyang matigas na imahe. Pinatunayan niya na ang isang tunay na aktor ay kayang mag-adjust at magpakita ng emosyon kahit gaano pa katapang ang kanyang panlabas na anyo. Sa ngayon, ang legacy o ang pangalang iniwan ni Roy sa industriya ay patuloy na nagliliyab dahil sa kanyang mga anak na sumunod din sa kanyang yapak. Isa na rito si Antonio Vinzon na napapanood natin ngayon bilang isa sa mga bida sa programang Batang Riles. Bilang isang ama, siguradong malaki ang pasasalamat ni Roy na ang kanyang pagsisikap noon ay nagbunga at nagsisilbing inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga aktor. Ang buhay ni Roy Vinzon ay isang malinaw na paalala sa ating lahat
na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng parangal o sa taas ng kinita sa takilya. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang panindigan ang iyong prinsipyo, ang mahalin ang iyong pamilya, at ang magkaroon ng tapang na piliin ang buhay na magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Siya ay nananatiling isang haligi ng pelikulang Pilipino na kahit simpleng magsasaka na ngayon ay hinding-hindi malilimutan ng masang Pilipino dahil sa kanyang kontribusyon sa ating sining. Sa huli, mapapaisip tayo na sa gitna ng ating paghahabol sa mga pangarap at sa material na bagay sa mundong ito, handa ka rin ba na iwan ang lahat ng iyong nakamit para sa isang mas tahimik at payak na buhay? Para sa inyo, ano ang mas pipiliin nyo? Ang buhay na puno ng karangyaan at sikat pero magulo? O ang buhay na simple lang pero panatag naman ang iyong kalooban? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil siguradong marami tayong mapupulot na aral sa naging desisyon ng ating paboritong action star. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.